Hello guys! Hello everyone! So, may bago na naman tayong kwento today guys. So, this video is continuation yun sa isang kaibigan ko, di ba? Last week, na-premiere ko na yun, yung kaibigan ko na naikwento ko na sa inyo is that part 1. So, ang kwento na to guys is pinamagatan natin to na marunong tayong mag-sorry. Marunong tayong mag-sorry. So, ito yung nangyari. Diba? Tingnan nyo na lang sa first, sa part 1 ito. Kwentong kaibigan. So, this is part 2. Diba? Nakwento ko na sa inyo na nanghiram siya sa akin ng pera. Pinaasa-asa niya ako na magtagpo kami kahit saan-saan. So, that day, guys, nagtagpo talaga kami. Pero so late na late na talaga ang time na pinag-usapan namin na mag-meet kami. So ayun ang nangyari guys. Nakita talaga kami doon sa lugar na tagpuan namin sa Choi Hong, dito sa lugar na malapit sa amin. So sa nandito sa Hong Kong, alam nila kung saan yun banda ang Choi Hong. So si Miss Isa, yung founder namin sa Jowa Bells, is alam niya yun kung saan yung ditong Choi Hong. So doon kami nagkita ng kaibigan ko sa Choi Hong. So hindi naman sa naano ako guys na nanghiram siya sa akin ng pera. Ang ikinagagalit ko lang doon is siya pa yung tinulungan ko. Ang ikinagagalit ko talaga, never kong narinig sa kanya na nag-sorry siya sa akin. Yun lang gusto kong marinig dapat sa kanya na sorry, na late ako, sorry. Hindi naman siya nagsabi ng totoo kung may pira na ba talaga siya na maibalik sa akin that time. So feel ko lang naghanap pa siya ng pera na isauli niya sa akin kasi alam niya na gagamitin ko yung pera na yon. So siguro naghanap pa siya ng pera na isauli niya sa akin. So but kailangan pa niyang magsabi na pababa na siya ng bahay, papunta na siya sa sa tambayan namin, magkita na kami. Tapos bigla na lang magsabi siya sa akin na nakasakay na pala siya ng bus. Ano yun, magic? Yun ang ikinagagalit ko na nung time na yun na ginawa niya akong gago. So, di ba? So, natapos talaga yung araw na yun, guys. Binigyan niya ako ng 500. Pero, bago yan nangyari, nagmura pa talaga ako sa kanya kasi maraming tawag ako sa kanya ng messenger. Never talaga niyang inatim na sagutin yung tawag ko. Kinancel, hindi niya kinancel pala. Hindi talaga niya sinagot. Tapos, nagdrama na lang siya pagdating niya galing doon sa Choi Hong. Nagdrama na lang siya sa tambayan namin na nagloko daw yung SIM niya. Mahina daw ang signal. Yun daw ang sabi ng friend ko na nandun. So, pero alam nang ng isang friend ko ang nangyari na galit na talaga ako sa kanya kasi nagantay ako sa kanya. Hindi pa din siya nobating. Ito pala guys ang nakatrigger talaga sa akin on that day, ang lakas-lakas ng ulan dito. Promise, ang lakas-lakas ng ulan. Tapos yung shoes ko na sinusuot, yung hindi siya hindi siya mabasa siya, para siyang tela ba? Siya, Adidas siya, pero para siyang tela, pag mabasa talaga siya pag ulan, basang-basa talaga yung yung socks mo, pati paa mo. Doon talaga ako na-trigger kasi nagsabi siya na magkita kami sa bus station. So, doon ako sa bus station nagantay sa kanya. Ang lakas ng ulan, guys. Tapos mahangin pa. Kahit may may masisilungan ka sa bus station, hindi pa din yun sapat kasi yung paa mo mababasa, hindi mababasa yung ulo mo, hindi mababasa yung katawan mo, pero yung paa mo mababasa. So doon ako nagalit kasi basang-basa na yung paa ko. Tapos sasabihin niya na papunta pa lang siya, tapos bigla na lang nagbagong isip niya, nasasakay na lang ako ng bus. Ang tagal kong nagantay doon sa bus station, di ba? So sa mga friends dyan, huwag niyong gaguhin yung mga friend ninyo. Huwag niyong gawing gago yung mga kaibigan niyo. Kung nagkautang man kayo sa mga kaibigan niyo, magsabi kayo ng totoo na wala pa kayong pagbayad o kisyo na may ultimatum ako sa kanya na gamitin ko yun ang pera. Hindi man lang siya nagrason na okay lang ba, mamayang hapon ko na lang to ibalik yung pera mo kung kailangan mo na. Pero alam talaga niya na kailangan ko yun ang pera. Kasi may meet up ako that time, yun ang ibabayad ko. Yun ang ibabayad ko sa meet up ko.
Pero may pera ako sa sa bahay, hindi ko talaga dinala kasi ine-expect ko nga babayaran talaga niya ako. 'Yun, so in short, nakita kami talaga guys, hindi talaga siya nag-sorry sa akin. So, bali yung friendship namin, nasira talaga that time. Nasira talaga. Alam nyo, ang pagkakaibigan namin dito, ang saya-saya. So, naisip ko talaga guys, pag pera na talaga ang pag-usapan, masisira talaga ang pagkakaibigan. Dati pa yan, sa sarili, sinasabi ko talaga sa sarili ko, pag may pera ako, never talaga ako magpahiram ng kaibigan. Kasi sa sarili ko, ito ha, kasi sa sarili ko guys, kahit walang-wala ako, never ako manghiram ng kaibigan. Manghiram ako sa iba, wag lang sa kaibigan ko. Kasi ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin. Hindi naman ako mayaman, may mga utang din naman ako, pero never ako nanghiram ng pera ng kaibigan, kahit allowance ko, promise. Nag-work ako dito sa Hong Kong for years. Syempre, pag dating ko dito, madami akong utang na iniwan sa Pilipinas, babayaran ko yun. Never ako nang hiram ng pera ng kaibigan ko pang allowance. Magtira talaga ako sa sarili ko. Kasi magastos dito sa Hong Kong, di ba? Every Sunday kami lalabas. So, breakfast, lunch, dinner, gastos namin yan. So, kung maglakad-lakad pa kayo, kung saan kayo magpunta, syempre, sa transportation pa lang, kailangan mo nang maglagay ng pera sa octopus, no, pamasahe mo. Gagastos at gagastos ka talaga. So kung gusto mong gumala, kailangan magtira ka talaga sa sarili mo. Magtira ka talaga ng pera. So yun ang nangyari guys, na masabi ko lang talaga na kung may sahuran na, sa oras ng sahuran, magtira talaga tayo sa sarili natin, kahit pang allowance lang. Alam naman natin na may mga problema tayo sa pamilya natin, maipadala talaga natin lahat ng mga pwedeng bayaran natin doon, pero kailangan magtira talaga tayo sa sarili natin. Yun talaga yung ko. Nag-pray lang talaga ako ni God na okay lang, makaraos ako sa sahuran this month, walang problema. Basta, yun talaga ang naisip ko guys, na never ako magpahiram ng pera sa kaibigan, kasi masisira talaga ang pagkakaibigan. So, nangyari talaga ang di dapat nangyari. Nasira ang pagkakaibigan namin ng dahil lang doon. Kasi pinutol ko na yung ugnayan namin, na nagchat-chat pa kami. Ang sarap ng usapan namin, yung conversation namin, tawanan na pa kami nung time na yun. Tapos hindi ko yun day off guys. Imagine, hindi ko yun day off, hindi kami ka-building. Pinuntahan talaga ako niya dito sa state ng amo ko, sa bahay ng hindi sa bahay ng amo ko, malapit dito sa bahay ng amo ko. Ako mismo bumaba, nagpaalam ako sa amo, ganyan ako kabait sa kanya. Nagpaalam ako sa amo ko na bababa ako sandali kasi may tatagpuin lang ako na kaibigan. Yun ang paalam ko sa amo ko, kasi hindi ako basta-basta na lumabas dito pag hindi ako nagpaalam ng amo ko. Kasi may CCTV dito, hindi ako basta-bastang lumabas kahit gaano kabait yung amo mo. Kung lumabas ka, magpaalam ka talaga. So that time, nakahiram talaga siya akin ng pera. Lumabas talaga ako para lang matagpo ko siya dito. So nangyari na ang di dapat nangyari. Nagka-misunderstanding talaga kami. Matagal kami nagka-misunderstanding. December pa yon. Hindi pa ako nakauwi ng Pinas. Ng Pinas that time. Hanggang bumalik na lang ako dito, hindi pa din kami nag-usap sa Messenger. Tapos nagka problema na din yung mga naiwan dito na friend, na dumating sa block na in-unfriend niya ako guys. Hindi ko alam ba't in-unfriend niya ako. Nakita ko na in-unfriend ko siya. Ba't pa niya ako in-unfriend? Anong reason na in-unfriend niya ako? So nakita ko na in-unfriend niya ako, wala na, binablock ko na siya. For what reason na unfriend lang ang gagawin mo sa akin? Kung i-unfriend mo ako, so may rason ka. So ginawa ko, binablock ko na siya. Wala na yung hindi ko na yun siya friend, in-unfriend ko na siya, yung ganyan. I-block mo na agad. Yun. So mabait naman ako, pero nung time na yun, ayaw ko pa talaga siyang kausapin. Ni gustong tawag doon, ni magkita kami, ayaw ko pa nga siyang magkita, kasi dito sa loob ko, promise guys, galit pa talaga ako sa kanya sa nangyari at that time, dahil sa dami niyang alibay na ganyan magkita tayo dyan.
Sa alibay na yan, doon ako talaga nagagalit na parang ginawa niya akong gago that time na magkita kami dyan. Tapos hindi pa pala siya na grabe talaga yung nung that day. Pero after mga siguro December, January, February, March, siguro mga April, mga 5 months nagkita kami ulit. Kasi hindi na din siya pumunta dito sa tambayan namin. Pero ako pumupunta pa din ako. Siya ang hindi pumunta na. Kasi may mga grudges na yung mga kaibigan, nagkunik-kunik na hindi siya nagpunta. Tapos may isa kaming friend din niya. One time dumaan sila, hindi pa kami nag-usap-usap nung that time. Dumaan lang talaga sila. Tiningnan ko lang din sila. Naglakad sila ng ganon. Hindi talaga sila nakatingin sa iyo straight. Nakayuko lang naglakad. Parang hindi ako nakita. Pero sa malayo, syempre makita nila ako kasi may kausap ako noon that time sa phone. Siyempre makita niya ako lang isa nag-upo doon. To silang dalawa dumaan. Hindi ko sila talaga pinansin. Pero ganyan talaga ako. Kailangan ko pang mahil yung mga galit ko dito sa loob bago tayo maging okay. So naging okay naman kami. Hindi na namin binalikan yung nakaraan, yung nangyari sa amin. So lesson learned talaga sa akin guys na dati pa naman yung sinasabi ko na in terms sa pera, ayoko talagang magpahiram kasi may tendency talaga na masisira yung pagkakaibigan ninyo. Hindi nasira yung pagkakaibigan namin dahil hindi siya nagbayad, nasisira yung pagkakaibigan namin dahil ang key sa amin, nasira ang pagkakaibigan namin dahil ginawa niya akong gago that time. 'Di ba? So kung wala pa siyang ibabayad that time, dapat nagsabi siya sa akin ng totoo. Hindi yung sabihin niya, sige magkita tayo diyan. Kasi nakahiga pa ako. Mamaya bababa na ako. So pinursigi ko na siya pababa na siya sa building. Ang tagal ko nang nagintay, sabi niya, papunta na siya, palabas na siya. Ang palabas niya, ang tagal kong naghintay. Tapos bigla na lang sabihin sa iyo na sumakay na siya ng bus. Sinong hindi magagalit doon? So ginawa kang gago. Ginawa niya akong gago. Doon talaga ako nagagalit. So sa mga kaibigan dyan, sa mga bababait, yung magpahiram ng pera, bahala na kayo. Basta naranasan ko na talaga na hindi talaga yung mga kaibigan na pahiramin mo ng pera, masisira ang pagkakaibigan ninyo. Yung trust nyo nawawala na. Promise. May kanya-kanya naman tayong problema na dinadala. Minsan makatulong tayo, pero financial, makatulong tayo, malaki na yung 200, 300. Ibigay na lang natin yan kung may marami tayo. Pero kung malaki na yan, 1,000 na ayaw ko. Kasi at the end, mag-away-away kayo, makwits lang yung pera na pinahiram mo. So yun ang nangyari sa part 2 guys, na hindi talaga siya marunong magsabi ng salitang sorry. Sa nangyari namin, hindi talaga siya nag-sorry. So yun ang kinagagalit ko. So si Lord na ang bahala sa kanya. Ako okay naman ako. Pero okay naman kami ngayon. So lesson learned na yan guys, na sa mga kaibigan niya na palahiram ng pera, hoy umayos kayo. Ayusin yung buhay nyo. May balik din yan sa inyo. So sa hindi pa pala nakasubscribe ng YouTube channel ko, Saisi TV, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. Thank you!